Sabi nila, ang mga matatandang gusali raw ay may sariling buhay. Ang mga kupas nitong dingding ay mga piping saksi sa walang humpay na pagdating at paglisan. Ang mga basag na bintana ay nagsisilbing piitan ng mga kaluluwang hindi makalisan. Ang mga lumang pinto nito ay tulad ng mga lihim na hindi na dapat pinubuksan. Yung mga dito sa yung mga matatagal na talaga, may mga naikikwento din sila about, lalo na dito sa may Emilia Hall. Minsan meron daw umiiyak, ganon. Yung iba may nakikitang bigla na lang dumadaan din. Tapos may mga parang naglalakad daw. Pag sinicheck naman nila, wala namang tao. Siyempre sa madaling araw. Sa amin, iniiwasan na lang din namin siya pag-usapan, lalo na hindi rin naman natin alam yung mga ugali ng isa't isa. Baka ayaw na nilang mag-duty dun sa area sir pag pinag-usapan pa namin. Kaya minsan tinatago na lang din namin yung mga personal experience namin sir. Siningan? May tao ba dyan? Ang Emilia Hall, isa sa pinakamatandang gusali sa ating universidad at kasalukuyang bahagi ng CAS Building. Gaano man bihisan ng maaliwalas na pintura, hindi may kukubli ang mga misteryo at katatakutan na pilit iniiwasang pag-usapan. May mga pagkakataon na siya'y nagpaparamdam din sa CAS Emilia Hall, room number 8. Sa mga inaabutan ng paglubog ng araw sa CAS, alam na alam nilang diretso lamang dapat ang tingin at huwag titingala. Sa pinakadulong classroom, sa second floor ng Emilia Hall. Ngunit, ayon sa mga ilang CAS students, ang pasilong nag-uugnay sa Emilia Hall at CAS New Building ay tila hindi lang nag-uugnay sa dalawang gusali. Ang mga pagbabaramdam ilang beses na ring naranasan sa CR ng 3rd floor. Sa dami ng mga nadinig ko ng kwento, hindi ko na alam alin ang totoo. Ikaw, naniniwala ka ba kay Teresa?